Tayo manalangin ng panalangin po ng paghahandog ng ating po at mga kaloob sa tunay na simbahang itinayo po ng ating Panginoon sa Kristo. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalulhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nga sa langit at nga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at iyon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ay nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong walawalahating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at panlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihindog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, sa iyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihindog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kami nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa libro ng unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 10 hanggang 18. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awit yung spiritual, buksan po muli natin ang ating mga spiritual hymn book sa page 147, Near the Cross. Page 147. Near the cross, sing. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me.
glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Last stanza. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my soul shall find rest beyond the river. Amen. Ngayon pong umaga sa pag-aaral po muli natin ang salita ng Diyos, ating pong tawagin ang ating mga ngaral si Pastor Norman Millares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Mamaya po ay ating Lord's Supper. This is now the last Sunday of this month, January. So paalala po sa lahat ng mga kaanib ng iglesia na meron tayong Lord's Supper mamaya. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, atin pong muling buksan ang ating mga Bible sa 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Verse number 18. King James Version. Tayo ay tumayo. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to whom be glory both now and forever. Amen. Growth in knowledge. Yan ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon namin Diyos, lahat ng karangalan at kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat ay amin pong inihandog sa inyo. Karapat dapat kayo nasambahin, luwalhatiin at purihin, hindi lamang sa langit, kundi pati rin dito sa lupa. Salamat sa kalayaan at pribilehyo na kami po ay makapanambahan at makapaglingkod sa inyo. Panalangin namin, O Diyos, na kami po ay gawin niyong matapat upang mapanatili namin at may pagpatuloy ang paglilingkod na ito, habang kami po ay nabubuhay dito sa lupa. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkakamali at mga pagkukulang. Itama niyo po kami, ituwid niyo po kami. Gabayan nawa niyo kami ng iyong banal na Espiritu, turuan niyo po kami. Maliwanagan kami, maintindihan namin ang iyong mga aral at mga kautusan. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang inyong mga salita. Dalangin namin ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaliwanagan at conviction. Nabilin po namin sa inyo ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na kayo. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng growth in knowledge. So atin pong itinatama ang mga maling paniniwala at katuruan, hindi lamang po ng ibang mga sekta o reliyon, kundi mismo po sa hanay ng mga Sovereign Grace Landmark Baptist. Sa nakaraan at nakalipas nating pag-aaral ay ating nakita na tunghayan yung kanilang mga maling itinuturo. Ngayon ay pagpapatuloy natin at tatapusin natin, mayroon pang mga 3 sa kanilang mga itinuturo at paniniwala. Una, ang sabi nila,
may ligtas na hindi napaloob sa Iglesia ng Diyos. At nasa family at kingdom of God sila na belong. Ito yung mga ligtas na hindi aabot sa kaalaman ng kaligtasan dahil sa church lang yan applicable. Kaya hindi sila mag-grow in grace. Pero ligtas sila. Nais kong pansin niyo mga kapatid, itong sinabi na yun daw pong kaalaman ng kaligtasan sa church lang yan applicable. Meron daw pong mga ligtas, save na hindi aabot sa kaalaman ng kaligtasan. Dahil yung puro kaalaman ng kaligtasan, sa church lang yan applicable. Meron bang taong naligtas na walang kaalaman ng kaligtasan? Paano naligtas yun? Saan sa Bible yun? Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 10, how shall they believe in Him of whom they have not heard? Napaka-importante na parang isang tao ay maligtas, kailangan sumampalataya sa kay Jesus Christ. Pero paano niya sasampalatayan si Yesu Kristo na hindi naman niya kilala? Na wala siyang kaalaman. Hindi lang pagkaalam patungkol kay Kristo, kundi pagkaalam din patungkol sa sarili. Sa isang taong makasalanan na dapat niyang kilalanin ang kanyang sarili na isang makasalanan. So paano nangyari na isang tao ay naligtas na hindi nakaabot sa kaalaman ng kaligtasan? Dahil ang ating sinasabi palagi, walang sino mang tao ang maliligtas kung wala siyang kaalaman ng kaligtasan. At wala ring taong maliligtas kung ang kanyang kaalaman ng kaligtasan ay mali. Dapat ang kanyang kaalaman ng kaligtasan ay tama. Dapat ay naayon sa salita ng Diyos. Again, ang sabi niya, yung kaalaman ng kaligtasan sa church lang yan applicable. Ang sagot po natin dyan ay mali. Maling-mali po yan. Hindi po totoo yan. Akala lang po nila yan. Palagay lang nila. Hinala. Opinyon. Pero walang matibay na batayan mula sa salita ng Diyos. Tanda natin, ang pinag-uusapan dito ay kaalaman ng kaligtasan. Sa church lang daw yan applicable. Ito naman ang ating tanong, bakit ang mga Reformed, Baptist man yan, Presbyterian man yan, Methodist man yan, o Protestant, bakit sila ay may tamang kaalaman ng kaligtasan? Hindi ho lahat ng mga ligtas ay nagkaroon ng pagkakataon na mapabilang sa Iglesia ng Panginoon. Pero lahat ng tunay na ligtas ay meron silang tamang kaalaman ng kaligtasan. Halimbawa, magbabanggit ako. Bakit sina John Owen na nabuhay noong 1616 hanggang 1683? Siya po ay isang English Puritan Nonconformist Church leader, theologian, and Vice Chancellor ng University of Oxford. Hindi siya Baptist, pero meron siyang tamang kaalaman ng kaligtasan. Calvinist siya. Si Augustus Montague Toplady, ipinanganak noong 1740, namatay noong 1778, siya po ay isang English Anglican. Take note, Anglican, cleric and hymn writer. He was a major Calvinist. Opponent siya ni John Wesley, founder of the Methodist Church, na isang super Arminian. Augustus Toplady is best remembered as the author of the hymn Rock of Ages. Na kinakanta natin yan, kinakanta ng mga Baptist yan. Sa lahat ng mga simbahan ng mga Baptist. Hindi siya Baptist, pero meron siyang tamang kaalaman ng kaligtasan. Ganon din si George Whitefield.
Pinanganak noong 1714 hanggang 1770. Siya po isang English Anglican minister and preacher at isa sa mga founder of Methodism and the Evangelical Movement. He was a staunch Calvinist. J.C. Riley or John Charles Riley, ipinanganak noong May 10, 1816. Namatay noong June 10, 1900. Siya isang English Evangelical Anglican Bishop. Siya ang kauna-unahang Anglican Bishop ng Liverpool. At kung babangkitin pa natin ang napakarami mga Puritans noong 17th century, napakarami po nila tulad ni Richard Baxter, Thomas Watson, si John Flavel, William Perkins, Thomas Brooks, at marami pang iba na karamihan sa kanila ay mga Protestants. So itong mga nabanggit natin, hindi sila mga Baptists. Hindi sila naging kaanib ng Iglesia ng Panginoon na kilala ngayon sa tawag na Baptist Church. Pero silang lahat ay may tamang kaalaman ng kaligtasan. Kaya hindi po masasabi na church lang ng Panginoon ang meron lang tamang kaalaman ng kaligtasan. O yung mga kaanib lamang ng church ng Panginoon ay may tamang kaalaman ng kaligtasan. Ito po mga nabangkit ko, mga kapatid, matitindi po ito pagdating sa doctrines of grace. Ganon din sa doctrine of God's sovereignty. Baka mas magagaling pa nga ito kaysa sa atin eh. Baka mas magagaling pa ito kaysa dun sa mga nagsasabing sila yung mga Sovereign Grace Landmark Baptist. Lahat po yan, mga naniniwala sa doctrines of grace. Hindi sila member ng church ng Panginoon. Nakita po natin? At ako'y naniniwala na maaaring karamihan sa kanila ay may tamang kaligtasan. Kahit hindi sila kaanib ng tunay na iglesia o kailanman hindi nagkaroon ng pagkakataon maging kaanib ng tunay na iglesia ng Panginoon. Pero yung sasabihin nila na ang mga Arminian na hindi naniniwala sa mga aral ni Kristo may save doon, hindi ako niwala dyan. Eto pa, dito pa sa mga nabanggit natin. Diyan maniniwala pa ako na marami dyan ang mga save. Pero sa kampo, sa hanay ng mga Arminian na naniniwala sa heresy, ay hindi ako makukumbinsi na save yan. Ngayon, magkaroon tayo ng paglilinaw. Liwanagin natin, mga kapatid. Tanungin natin, kaninong teachings ba ang doctrines of grace? O yung tinatawag na tulip doctrine? Kay John Calvin ba yan? O kay Jesus Christ? Dapat masettle yan eh. Sino ba talagang nagturo niyan? Si John Calvin ba o si Jesus Christ? Tayo po'y naniniwala na yan ay katuruan ni Jesus Christ, hindi ni John Calvin. Si John Calvin, kailan lang umiral yun? 1500 or 16th century. 1,600 years late. Ang doctrines of grace, umiiral na yan. Long before Calvin existed. Itinuro yan ni Jesus Christ sa kanyang mga apostles. At itinuro ng mga apostles sa mga iglesia ng Panginoon. Kailan ba nagsimula ang Arminianism? Maitanong natin. Para makatulong sa ating pagkaunawa, nagtanong ako sa isang artificial intelligence. Ginamit ko ang AI eh. Yan. Maraming alam kasi yun eh. Minsan, mas maraming pang alam niya kaysa sa tao. Malawak ang kaalaman yan. Okay. Tinanong ko, ito ang question. When did Arminianism emerge and how? Ito ang sagot niya. Arminianism originated in the early 17th century. Take note, early 17th century. Founded by Jacobus Arminius, na ipinanganak noong 1560, namatay noong 1609. Isa siyang Dutch theologian na dati ay reformed, na dating paniniwala niya ay kung ano yung itinuro ni John Calvin. Kasi mas nauna sa kanya si John Calvin eh. Pero later on, tumutol siya. Tinanggihan niya.
Now, ito yung core tenets ng Arminianism. Ang Arminianism emphasizes, number 1, free will. Ano ibig sabihin ng free will? Humans have the ability to accept or reject God's offer of salvation. Number 2, conditional election. God's election is based on foreknowledge of human faith, not an arbitrary decree. Number 3, universal atonement. Christ's death is sufficient for all humanity, not limited to the elect. Number 4, resistible grace. God's saving grace can be resisted dahil nga sa human will or free will. And number 5, possibility of apostasy. Believers can fall away from faith. Yan ang core tenets ng Arminianism, which are all heresy. They are all unbiblical, unscriptural, or we can say anti-scriptural. Second question. Nagtanong ako. Before Arminianism came into existence, what was the common theological view that prevailed among the churches of Jesus Christ? Answer. Listen. Before Arminianism, 17th century, the predominant theological views among Protestant churches were Calvinistic, Reformed perspective. Number 1, Augustinian Calvinistic view. Si Augustine, nabuhay siya ng 5th century. Isa siyang prominent theologian at ito ang kanyang view. Calvinistic, kapareho din ni John Calvin. Emphasize God's sovereignty, predestination, and the doctrine of election. Number 2, total depravity. Humanity's complete corruption due to sin. Number 3, unconditional election. God chooses whom to save. Number 4, limited atonement. Christ's death only for the elect. Number 5, irresistible grace. God's saving grace cannot be resisted. And number 6, perseverance of the saints. The elect will persevere in faith to the end. Ito yung ating pinaniniwalaan. Sapagkat ito ang biblikal. Ito ang tama. Ito ang ating masusumpungan sa salita ng Diyos. Dagdag pa dyan mga kapatid, bago pa umiral, bago pa dumating si John Calvin, may mga Anabaptist na. May mga congregation na ang Panginoon, may mga churches na ang Panginoon na umiiral. At yan ay kalat na sa iba't ibang mga bansa. At ang paniniwala nila mga kapatid ay doctrines of grace. So anong ating makikita? Makikita natin na itong Arminianismo, sumulpot lang yan, 17th century. At nung yan ay sumulpot, tinutulan yan, take note ng mga protestante. Nagkaroon ng tinatawag na Synod of Dort noong early 17th century, mga 1609, 1610, at pinagpasyahan nila itong katuruan ni Jacobus Arminius kung ito ba ay biblical o hindi. At anong kanilang naging conclusion? Heresy. Heresy. Arminianism is heresy. It's unbiblical. It is not, or they are not, the teachings of Jesus Christ nor the apostles. And then in 1689, may 100 churches sa England, London, Baptist churches na nagtipon at ipinahayag nila ang kanilang pananampalataya. Lahat sila nagkakaisa na ang Arminianismo ay heresy. They deny Arminianism. Now the question is, how come na ngayon tanggap na tanggap ang Arminianismo?
How come? Paano nangyari na sa pamagitan ng paniniwala sa doktrina ng Arminianismo, may save dyan? Tandaan nyo, ang Arminianism ay katuruan na may kinalaman sa salvation. At ang Arminianismo ay maling katuruan pagdating sa salvation. At kaya paano ngayon nangyari na meron save dyan? Napakalayo. Maling-mali. Bakit yan ang tinanggap? Ngayon, tanggap na tanggap yan eh. Ngayon, wala silang nakikitang problema. May tama din daw dyan. Paano nangyari yun? Noon ay tinatakwil yan. Dagdag pa na noon hindi naman umiiral yan. Di ba? Panggulo lang yan eh. Tares yan na napahalo sa mga trigo. Ngayon yan ang turo. Popular na nakaturuan sa lahat, halos lahat ng mga simbahan. Kay baptisman, kay protestante man, o kay kulto man. Kaya paano nangyaring may save dyan? Di ba? Tinanggap yung aral. Ngayon, ang paniniwala, Calvinism, Arminianism, parehas na tama. Balansihin mo lang. Ha? Balik kayo sa history. Pag-aralan nyo history. Wala pang Arminianism, Doctrines of Grace na ang pinaniniwalaan ng lahat ng mga iglesia ng Panginoon. Walang Arminianism. Unknown yan, foreign yan. Hindi nakikilala yan. How come na ngayon, widely accepted and believed ang Arminianism? Which is heresy. See? Kaya mali po ito. Nasasabihin sa church lang daw yun. Applicable. Wrong. Hindi po. Kahit hindi Baptist, meron pong naniniwala sa Doctrines of Grace. Tamang kaalaman ng kaligtasan. Pangalawa, ang sabi nila, may ligtas na hindi napaloob sa Iglesia ng Diyos at nasa family at kingdom of God sila. Ang sagot natin dyan ay, tama po. Tama po yun. Na may mga ligtas na hindi napabilang sa Iglesia ng Diyos, pero kasama sila sa family at kingdom of God. Sa time ng New Testament, hindi na po natin babanggitin ang Old Testament saints. Hindi ho lahat ng saved o naligtas sa New Testament o kaya sa panahon ni Jesus Christ ay napabilang sa Church ng Diyos. May mga saved na hindi nakasama o agad na napasama sa church. Alam natin yan. Nasa Bible yan. Ito mga halimbawa. Number 1, si John the Baptist. Si John the Baptist ba ay saved? Saved yun. Kakaiba nga lang ang kanyang kaligtasan. Kasi nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang nanay, ay napuspos na siya ng banal na espiritu. Pero siya ba ay nagkaroon ng pagkakataon na maging kaanib ng iglesia na itinayo ng Panginoon Jesus? Hindi. Siya lang po naghanda ng mga materyales para sa ikatatatag ng iglesia. Si Jesus Christ, ang founder ng True Church, hindi po si John the Baptist. And out of those materials na inanda po ni John the Baptist, na binubuo ng mga mananampalataya na nabautismuhan niya, doon ay nagtatag ang Panginoon Kristo ng kanyang iglesia. At si John the Baptist, hindi yung naging kaanib doon. Pangalawa, lahat ng mga alagad ni John the Baptist na kanyang nabautismuhan, lahat ng kanyang nabaptize ay hindi agad napasama sa church. At yan ay mababasa natin sa Matthew chapter 3, 5-6, in chapter 9, verse 14, and even in Acts chapter 19, 1-6, na may na-encounter si Paul na mga disciples ni John. During that time, si John patay na, matagal na siyang patay. Pero, meron siyang mga followers. Yan. At sila ay nabautismuhan, hindi ni John. Siguro, somebody na nag-assume ng authority. Pero sila yung mga save, Acts 19, 1-6. Hindi sila kabilang sa church ng Panginoon. Pero sa kanila nagsimula ang Corinth Church. Sa kanila nagsimula.
Again, number 3, the 70 disciples that were sent by Jesus Christ in Luke chapter 10, verses 1 and 17. Diyan mababasa ninyo, may isinugo si Jesus Christ na 70 disciples. Take note, hindi kabilang dyan yung 12 apostles. Iba yung pag-send ni Jesus Christ dun sa 12 apostles, iba rin tong 70. Now, when Jesus Christ established His church, there were only 12 members. Nasaan itong 70? I believe they were added later on in Acts chapter 1 verse 15. Kung saan 120 ang nandoon. Binilang 120. Most probably, itong 70 idinagdag doon sa 11. Plus yung mga kababaihan pa ron. Kaya 120. Another, in 1 Corinthians chapter 15, verse 6, may nabanggit doon si Paul na nung si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, may nakakita kay Jesus Christ. Ilan? 500. 500 brethren. And take note, tinawag sila ni Paul na brethren. Sa mga saved po ito. Mga believers, mga Christians. 500. You see? Ngayon, may 500 brethren pala. Eh bakit sa Acts chapter 1 verse 15, 120 lang sila? Nasaan tong 500? Ba't hindi sila kasama sa church? So batay sa mga ito mga kapatid, na mga scriptural evidences, may mga saved during these times na hindi po kasama o napasama sa church. Isa pa, pagdating sa tribulation period, maraming mga Gentiles ang masisave. Ang tawag sa kanila ay tribulation saints. They will be martyred by the Antichrist. Nakita yan ni Apostle John sa heaven. Napakarami. Pababasa niyo yan sa Revelation chapter 7, verse 9, and also in verse 13, or chapter 13. Napakarami nila sa langit. And remember mga kapatid, during this time, tribulation period, wala ng church ng Panginoon. Kinuha na siya sa rapture. So ito'y patunay na meron talagang mga saved na hindi napadagdag sa church na itinayo ng Panginoon. Kaya tama po yun. And then lastly, those who were invited in the marriage supper of the Lamb in Revelation 19:9. Yung bride ay ikinasal kay Jesus Christ. At ina-announce yung marriage supper of the Lamb. At ang sabi ron, mapalad ang mga naanyayahan sa marriage supper of the Lamb. Sa makatwid, hindi sila kasama sa bride. You see? Hindi sila na pabilang sa church. Pero masaya sila sa piging na mangyayari between the bridegroom and the bride. At sila yung tinatawag na guests. Manunod sila, makikilahok sila sa kasiyahang mangyayari dahil sa kanilang pag-iisang dibdib. So napakaliwanag, hindi sila kasama sa bride na walang iba kundi ang church ni Jesus Christ. Ngayon, ang tanong ay ito. Itong mga hindi napasama sa church ng Panginoon, napabilang sila sa family of God, napabilang sila sa kingdom of God. Mga Armenian ba silang lahat? Mga Armenian ba silang lahat? Mayroon ba silang maling kaalaman ng kaligtasan? O meron silang tamang kaalaman ng kaligtasan? Iba ba ang salvation nila sa salvation ng mga apostles?
na unang naging mga miyembro ng Iglesia ng Panginoong Hesus. Kahit hindi sila kabilang sa bride, kundi sa kingdom lang. Pero lahat sila ay elect ng Diyos. Wala hong kabilang sa pamilya ng Diyos o kaya'y kaharian ng Diyos na hindi elect. Tama? Mayroon bang hindi elect ang napasama sa kingdom of God? Meron ba? Walang hindi elect ang makakasama sa kingdom ng Diyos. Lahat yan elect. Lahat ng mga kaanib o kabilang sa kingdom of God, lahat ng mga kaanib o kabilang sa family of God, lahat ng mga kaanib o kabilang sa Church of God, lahat sila'y puro mga elect. Wala diyang hindi elect. Marami po sa mga nagke-claim na sila ay Sovereign Grace Landmark Baptist o Calvinist, hindi po nila naiintindihan ang issue. You see, listen, salvation is not about the difference between the church of God and the kingdom of God or the family of God. That is not the issue, my brothers and sisters. Ang issue ay ito, save ba ang mga Armenians na may maling kaalaman pagdating sa kaligtasan? Yan ang issue. May Armenian ba na pupunta sa langit? Na isang heretic? Kabilang ba sila sa family of God o kingdom of God? Yan ang issue. Yan ang tanong. Lahat ng mga Armenians ay hindi po naniniwala sa unconditional election. Lahat ng Armenians ay hindi naniniwala sa doctrine of election. Kung meron man na Armenian na naniniwala sa election, hindi Armenian yon. Kasi dalawang klase ng Armenian eh. Hindi naniniwala na ang Diyos ay may pinili sa kaligtasan. Pangalawa, mga naniniwala na may pinili ang Diyos sa kaligtasan, pero pinili ng Diyos sila batay sa kanilang pagsampalataya o yung tinatawag na prescience. Nakita ng Diyos na may sasampalataya sa kanyang anak, nakita ng Diyos sa hinaharap, sa future, na may tatanggap kay Jesus Christ, at batay doon, pinili niya yung tumanggap na yon o tatanggap na yon. Which is wrong. Yung tinatawag na conditional election. That is wrong. Kaya nga mayroong unconditional, walang conditional o walang kondisyon na pinagbatayan ng Diyos para piliin niya ang isang tao at itakwil ang isa, kundi batay lang sa biyaya ng Diyos. Election of grace. Ang mga Armenian po, lahat hindi po naniniwala sa predestination to salvation. Hindi sila naniniwala. Dinideny nila yan. Marami nga dyan galit. Ayaw nilang maniwala sa kapangyarihan at karapatan ng Diyos na magtalaga ng tao para sa kaligtasan. Para bang ang Diyos walang karapatan na magtalaga ng sino mang kanyang nais na iligtas. Kasi yung tinuturo nila ang kaligtasan, batay yan sa kapasyahan ng tao. Hindi batay sa predestination ng Diyos. See? So, hindi sila niwala. Tapos, kasama sila sa family of God. Kasama sila sa kingdom of God. Paano nangyari yun? Meron bang Armenian na saved na hindi siya elect? Ha? Sa turo ng Bible, ang masisave lang elect. Kaya pagka ang isang tao totoong na save, maniniwala siya na siya elect. Di ba?
Kaya nga siya na-save kasi elect nga siya eh. Wala namang masisave na hindi elect. Tapos nung na-save, hindi siya niwala, elect siya. Ang klase yun. Dinay niya. Hindi lang dinay, galit na galit pa siya. Sa halip na matuwa, na nalaman niya kaya pala siya save, isa siya sa mga hinirang ng Diyos. Nagalit. Sabihin niyo, save yun. Landmark Baptist siya eh. Meron siyang ibang paniniwala eh. Pero, ang na-appreciate ko mga kapatid, yung view niya na sabi niya walang Armenian sa heaven. There will be no Armenians in heaven. Bagamat naniniwala siya, ito, personal conviction niya ito, hindi naman natin kukontrahin ito, na may mga Armenians na saved para sa kanya. Basahin ko yung sinabi niya. Nabasa ko to sa Berea Baptist banner eh. Doon sa forum, nung may nagtanong na ang Armenians ba ay saved. Ito sagot niya. I have no doubt that there are many Armenians who are saved by grace in spite of their adherence to certain doctrinal heresies. However, there will be no Armenians in heaven. By the time they reach the shores of glory, the Lord will show them the blessed truths of sovereign grace, so they will be able to praise and worship Him aright. Isaiah 29 verse 24 proves this point. They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine. Basahin natin yon. Puntahan niyo mga kapatid. Isaiah 29:24. Isaiah 29. Ito yung paniniwala ni Brother Tom Ross na bago mamatay ang isang Armenian, mako-convert. Mako-convert siya sa doctrines of grace. Kaya tutong save. Yan. Kaya pagpasok niya sa langit, hindi na siya Armenian. Sovereign gracer na. Yan ang paniniwala niya. Based sa Isaiah 29:24. Sabi rito, basahin ko ulit. They also that erred, nagkamali, in spirit, in doctrine, in belief, shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine. So para sa kanya, yung learn doctrine, doctrines of grace, matututunan din yan ng mga Armenian na para sa kanya ay saved. Diba no? Diba? How about the late Pastor Mark Mini? Ito mga kapatid, personal kong narinig si Pastor Mark Mini. After na akong mag-preach, siya ang sumunod kasi sa akin eh. Ang topic ko ay our stand against Armenianism. So pagbaba ko, sumunod si Pastor Mark Mini. Ito sabi niya, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, there will be no Armenians in heaven. Parehas. Parehas. Ewan ko kung hindi niya na in-elaborate. Siguro pareho sila ng view ni Pastor Tom Ross, or talagang maaaring possible na hindi siya niwala mga Armenian ay saved. Or doubt siya. Kung hindi man niya categorically or straight na sabihin niyang ang mga Armenian be saved, doubt siya. May doubt siya. I do believe may doubt siya sa salvation ng mga Armenian. Pero the bottom line is this, ang paniwala niya, walang Armenian na makakarating ng langit. Kita niyo mga kapatid, mas mabuti pa ito eh. Kesa dito sa mga peking Sovereign Grace Landmark Baptist na nagpapakilala si Landmark Baptist, may Armenian daw na makakapasok sa karya ng langit. Pinanganak na Armenian, namatay na Armenian, pupunta sa langit na Armenian. Yan ang paniniwala nila. Markahan niyo yung mga yan. Hindi mga totoong Sovereign Grace Landmark Baptist yan. Mga peke po yan. Yan po yung mga panirang damo, yan po yung mga tails na nakapasok sa hanay ng mga wheat, na nagkakalat ng mga kamalian. Yung mali ngayon, sasabihin nila, tama yan. Pinaghahalo nila ang mali.
At ang tama, pinaghahalo nila ang kasinungalingan at katotohanan. Hindi natin tatanggapin yan. Kailanman di natin kikilalanin yan. Mali yan. Kaya yan, ine-expose natin sila. Tapos tayo pa ang pinalalabas nila na tayo po ang mga hindi to, mga Sovereign Grace Landmark Baptist. Yung turo nila, hindi po yan landmark teaching. Basahin mo ninyo yung sinulat ni J.R. Graves. Kung meron kayo nun, landmarkism, what is it? Nandun yun! Si J.R. Graves at yung mga kasama niyang Baptist noong 18th century, hindi sila naniwala na yung mga questionable sa kanila. Questionable. Ang salvation na may maling kaalaman pagdating sa salvation. At questionable din sa kanila kung yung mga pastor and preacher sa ibang mga simbahan na hindi landmark ay mga ministro ng Panginoon. Lalo na yung mga Pido Baptist, mga nagbabaptize ng mga sanggol. Questionable sa kanila yon. And they will never change or affiliate pulpit with those preachers. Yan ay landmarkism. Now, I want to show sa inyo mga kapatid, ang solid proof na walang mapupunta kahit sang Armenian sa heaven. Basahin natin ang Revelation chapter 5 verse 9. Dapat may batayan tayo. Hindi tayo basta na lang magbibitaw dito ng mga salitang haka-haka lang natin o batay sa ating palagay o opinion. Dapat batay sa maliwanag na katuruan ng salita ng Diyos. Sa Revelation chapter 5 verse 9, ganito ang sabi, and they, sino itong they? Sa verse 8, ito yung mga elect, mga redeemed, mga saints of God na nasa heaven na. See? Ang dami nila. 24 elders fell down before the Lamb. Sabi sa verse 8, yan. And they sang a new song saying, Thou art worthy to take the scroll and to open its seals. For thou wast slain and hast redeemed us to God. So mga redeemed people of God to. Alright? Tama? Mga redeemed people of God. By thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation. And has made us unto our God a kingdom of priests, and we shall reign on the earth. Na ito'y maliwanag na sila'y kabilang sa kingdom of God. Now, sino itong mga kabilang sa kingdom of God? Ito yung mga redeemed people of God. Saan sila ni-redeem? Out of every kindred, every tongue, out of every people, and out of every nation. See that? All the saints in heaven believe that Jesus Christ died only for a particular group of people. These people are particular Baptists. See? All of them believe in particular redemption. Not universal. Not general atonement. Okay? Which is Arminianism. Kaya mga Arminian ang paniniwala, tinubos lahat ng ni Kristo Lahat ng tao, mula kay Adan, hanggang sa kahuli-hulang tao na isisilang, tinubos. Pati Antikristo, tinubos. Kulang na lang pati si Satanas at mga demonyo at mga anghel, tinubos. Gusto nila lahat, tinubos. Marunong pa sila sa Diyos. Yung tinatawag na general atonement, universal, gusto nila universal, lahat tinubos. Para everybody's happy. Walang ganong turo ang Biblia. Wala hong itinuro ang Panginoon Jesucristo ng ganon. Hindi ng mga apostoles. Ang tinubos lang ng Panginoon Jesucristo ay out of every kindred, every tongue, every nation, every people. Hindi lahat.
Hindi lahat. Ang tawag sa kanila ni Jesus Christ ay my sheep na kinanta natin kanina. Hindi kabilang sa mga tinubos ni Jesus Christ ang mga kambing. Wala tayong mababasang ganun sa Biblia. Ito ay mga elect of God. Kaya pagdating sa atonement, ano paniniwala nila? Particular redemption. Limited atonement. Kaya walang Arminian dito. Walang Arminian magsasabi rito, tinubos mo lahat. Kasama ako doon. Ano kasama ka doon? Hindi ka mapapasama dyan. Mali paniniwala mo. Yan. Nakita natin ebidensya? Nakita natin proof? Panghuli. Ang sabi nila, hindi sabi ng Panginoon. Ang sabi, wala tayong ganyan na itinuturo. Sila lang po ang may sabi niyan. Kahit kailan hindi po tayo nagturo niyan. Bintang lang nila yan sa atin. Na pinagbibintangan nila tayo, na tayo daw, parang saan tayo masave. Hindi lamang sapat na sumampalataya kay Kristo. Dapat mag-believe at maintindihan yung doctrines of grace. Wala tayong ganyang paniniwala at kahit kailan hindi tayo nagtuturo ng ganon. Invento nila yan. At ngayon, ipinupukol sa atin. Napakasama. Masamang bintang yan. Gawain ng taong masama ang magbintang ng kapwa na walang batayan. Ang sinasabi natin ito, mga kapatid, ang isang tao who is considered as saved believes and understands the tulip doctrines. He believes and understands he is totally depraved and God's elect. Naniniwala siya sa doctrines of grace, yung save, lalo na yung totally depravity. Meron ba namang save na hindi siya niniwalang depraved siya? Ano na save yun? Paano niya nalaman kailangan niya ng tagapagligtas kung hindi siya niniwalang totally depraved siya? Ngayon, kung naniniwala siya na kaya pala siya na-save, dahil partially depraved, na ibig sabihin, may free will siya, at kaya siya na-save dahil sa sarili niyang kakayahan o desisyon, hindi tamang kaligtasan yun. Ang dami ko nang nakausap ng mga Arminian. Ako rin ganun din. Kapag ka pinag-uusapan kung paano ang isang tao na save, ang laging sagot, tinanggap ko si Jesus Christ sa puso ko. Pinatuloy ko siya. Sumampalataya ako sa Kanya, kaya ako na-save. Wala ba kayong nahalatang problema doon sa sagot na yon? Matagal kong pinag-isipan yan eh. At pinag-aralan. Ibig mo palang sabihin, kaya ka naligtas, may ginawa ka kay Kristo? Salvation by works yan. Hindi salvation by grace yan. Ang ipinangangalandakan mo, ang gino-glorify mo, ay yung ginawa mo kay Jesus Christ, kaya ka na-save. Hindi yung ginawa ni Kristo sa iyo. Ang minamagnify mo yung nagawa mo. Doon pa lang sa salitang yun, sa sagot na yun, may problema yung taong yun, hindi naintindihan eh. Naligtas siya dahil sa ginawa niya kay Jesus Christ. Tama ba yun? Now, totoo, tayo po ay nag-repent. Nakakilala natin si Jesus. Totoo po yan. Pero lahat ng yan ay bunga na lamang ng banal na pagkilos ng Diyos sa atin. Hindi po yan sanhi ng ating kaligtasan. Yan po'y epekto na lamang ng kaligtasang ginawa ng Diyos sa atin. Dapat maintindihan natin yung batas ng rule o yung rule ng cause and effect. Cause and effect. See? Kaya ang totoong save, mga kapatid, naniniwala siya at naintindihan niya, depraved siya totally. Wala siyang nagawa. Kasi nga corrupted siya, bulok siya, spiritually dead siya.
At naniniwala siya, kaya siya na-save. Eleksyon ng Panginoon. Before the foundation of the world, nakatalaga na pala siyang maligtas. Nasa isipan at puso na pala siya ng Diyos. Kaya siya naligtas. See? Tapos sasabihin mo, save ka. Tapos hindi ka naniniwala na depraved ka. Hindi ka naniniwala na elect ka. Save ka, tapos hindi ka naniniwala na you are a corrupted, totally depraved sinner. Paano nangyari yun? Ano yun? Naniwala ka lang, sinner ka. Dahil nabasa mo yung Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tapos pina-agree ka, sumang-ayon ka. Pero never na naramdaman mo yung bigat at karumihan ng kasalanan. May nakikita ka pa rin mabuti sa sarili mo eh. May nakikita ka pang kakayahan sa sarili mo. Kaya ka na-save. That is wrong. Hindi ganyan ang totoong niligtas ng Diyos. Ang taong totoong niligtas ng Diyos, pakikita ng Panginoon sa Kanya that He is nothing, He has nothing, and He can do nothing. He is just an unworthy, pauper, beggar in the sight of God. Na wala siyang magagawa to save himself. Maski tanggapin niya si Kristo, hindi niya magagawa yun. Kung hindi siya tulungan ng banal na Espiritu. Tandaan niyo mga kapatid, ito palagi kong sinasabi. Tayo ay naniniwala na sa kaligtasan ng isang taong makasalanan, mayroong banal na kapangyarihan ang gumawa doon. Kaya siya naligtas. May banal na kapangyarihan. Yun ang dahilan kung bakit ang taong yon ay na-convert. Yan ang hindi alam ng mga Armenian. Kaya kita nyo yung mga convert nila, kinakamay nila eh. Human power nila, ginagamit nila, hindi naman divine power. Patatanggapin, kukumbinsin, pipilitin. Kahit ayaw ng tao. At nung napasunod na yung tao, bibigyan ng assurance of save ka na, anak ka na ng Diyos. At huwag kang mag-aalinlangan sa kaligtasan mo ha. Ano man ang mangyari, pumatay ka man, gumawa ka ng kasalanan, anak ka pa rin ng Diyos. Huwag ka magdadoubt. Ganon sila eh. Paano ko ba naman hindi malalaman niya? Dati ako dyan, galing ako dyan. Ganyan di tinuturo ko. Alam ko yan. Mali. Salamat na lang. Tinama ako ng Panginoon. Kaya na-realize ko, hindi talaga ako save eh. Hindi ako save. Yun ho mga kapatid. Ngayon, believing and understanding the tulip doctrine is not, I repeat, is not a requirement to salvation. Ulitin ko, believing and understanding the tulip doctrine or doctrines of grace is not a requirement to salvation, but rather it is a part of spiritual growth in knowledge. That is our point. No? At yan ay na-explain na natin sa nakalipas na 2 linggo. Last na ito eh, part 3. Thirdly, moreover, believing and understanding the tulip doctrines or sovereign grace doctrines is one of the evidences of genuine salvation, not the conditions of salvation. They are the effect, not the cause of salvation. On what basis? Number 1, on the basis of the spiritual light given by God in regeneration. Alam niyo ba na yung taong iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Banal Espiritu sa regeneration, binigyan niya ng spiritual light. Hindi yan masasave, hindi yan magbibilib sa gospel kung hindi siya bigyan ng Holy Spirit ng spiritual light. Upang sa ganon, yung liwanag ng Ebanghelyo ay lumiwanag sa kanya at malaman niya at maunawaan niya. Let's read 2 Corinthians chapter 4. Para sa isang dead sinner, ang gospel ay dilim.
Meron siyang kaisipang darkened. Kaya hindi niya makita, hindi niya ma-appreciate ang ganda o kaya liwanag ng Ebanghelyo. Binulag kasi siya, yung kanyang kaisipan ay binulag ng Diyos ng sanglibutan ito. 2 Corinthians chapter 4. Ayan. Napakaliwanag nito yun. Sabi rito, verse 3 muna. Verse 3, but if our gospel be hidden, it is hidden to them that are lost. That is the fact. The gospel is hidden to the lost. And they cannot find it. Neither will they find it. Because they don't have the desire to look for it. Because they are spiritually dead. See? Verse 4. In whom the God of this age, which is Satan, not God, hath blinded the minds of them who believe not. Sino? Sino yung blind? Who believe not. Yung ayaw maniwala, ayaw sumampalataya, kahit saksak mo pa sa baga niya ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, hindi niya paniniwalaan. He will not believe. Blind eh. Ang solusyon na lang, ito, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ngayon, pag nag-shine, maliwanag na? Liliwanag na ba ang mundo niya? Liliwanag na ba kaluluwa niya? Liliwanag na ba ang buhay niya? Liliwanag na ba ang kanyang pagkaunawa? Pagka nandun na yung liwanag ng Ebanghelyo? Yes, absolutely. Because that is the power of God. That is what we call the miracle of grace in salvation, in regeneration. Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. 6, for God, who commanded the light. Ayun. So, papaano yung light ng glorious gospel ay magbigay liwanag sa madilim na kaluluwa ng isang taong makasalanan? Kailangan utusin ng Diyos o utusan ng Diyos. Kailangan yung utusan. He commanded the light to shine out of darkness and hath shone in our hearts. Pagka yung light of the glorious gospel ay nag-shine na in our hearts, maliwanag na ba? O may kadiliman pa? Meron pa bang hindi naiintindihan? Ano yan? Partial knowledge? Bukas na eh. Nagkaroon na ng liwanag eh. You see? At pagka may liwanag na, mahirap pa bang ituro ang doctrines of grace? Mahirap bang intindihin yon? Sa isang taong binigyan na ng liwanag, yung liwanag ng kaluwalhatian ng Ebanghelyo ay sumilay na sa puso. Hindi niya maintindihan yung mga aral ni Kristo pag itinuro. Aba. May liwanag na nga, may spiritual light na, hindi pa rin maintindihan. Pag hindi naintindihan, ay wala talaga liwanag. Nakuha ho niya? Tama ba rin? To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Dagdag pa natin ang 1 Corinthians chapter 2. Ganyan ang banal na espiritu pag gumawa sa puso ng tao, sa kanyang kaisipan. Liwanag, bibigyan niya ng liwanag yan. Pag nagkaroon na ng liwanag yan, hindi niya siya mahirapan pang makaunawa ng mga susunod pang mga aral ni Kristo. Bukas na eh. May liwanag na eh. 1 Corinthians chapter 2. Tingnan nyo, pagka walang kaalaman, hindi nabigyan ng kaalaman, walang liwanag, tingnan nyo ang resulta, pagsuway, maling pagsunod. Verse 8, which none of the princes of this age knew. So wala silang kaalaman. The light of the knowledge, wala. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. You see, bakit nila pinatay
Yung Lord of Glory na walang iba kundi Jesus Christ, kasi nga wala silang knowledge. Wala silang spiritual knowledge. Hindi sila binigyan. Verse 9, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But, look at this, verse 10, God hath revealed them unto us. By His Spirit ni-reveal sa mga totoong saved, sa mga elect. Hindi kasama Arminian dyan. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, except the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Tagaan nyo sa bato yan. Sabi ulit, the things of God knoweth no man. Yung doctrines of grace, di naman natin maintindihan yan eh. Kung walang Espiritu ng Diyos. Ito yan mga kapatid eh. Kung ang Arminian talaga, nasa kanilang Espiritu ng Diyos, maintindihan nila ang teachings ng Panginoon. Kasi ang teachings ng Panginoon, things of God yan eh. Aral ni Kristo, hindi naman aral John Calvin yan eh. Kaya ako nagtataka, ba't di nila tanggapin? Ba't nila paniwalaan kung totoong ang Espiritu ng Diyos nasa kanila? Verse 12, now we have received, ang alin? Not the spirit of the world, but the Spirit who is of God. Look, that we might know the things that are freely given to us of God. Ang doctrines of grace, kasama ho dyan. Sa mga things that are freely given to us. At lahat pa ng mga aral katuruan ni Jesus Christ. Sama dyan. Pero tingnan nyo ang natural man, yung hindi totoong saved, sa verse 14. But the natural man, yung unsaved, yung Arminian, receiveth not the things of the Spirit of God. Bakit? For they are foolishness unto them. Neither can he know them. You see? Bakit? Because they are spiritually discerned. Spiritual, only for spiritual. Kaya ang hindi totoong saved, wala sa spirit, nasa flesh. Kaya kahit na yung things of the Spirit of God, iduldul mo sa Kanya, sabi ko nga, saksak mo pa sa baga niya, ipagpilitan mo. Hindi yung tatanggapin. Hindi yung maintindihan. Kasi yung spiritual life, wala sa Kanya. Second, on the basis of the spiritual understanding given by God in regeneration. In Luke chapter 24, verse 45, konti na lang. Malapit na tayo matapos. Luke chapter 24, verse 45. Kailangan buksan yung kaunawang spiritual para makaintindi. Katulad ni Lydia, binuksan ng Panginoon ang kanyang kaunawang spiritual. Binuksan niya ang kanyang puso, kaya naintindihan niya yung mga ipinangaral ni Pablo sa kanya, kaya siya naligtas. Kaya siya sumampalatay at naligtas. In Luke chapter 24, in verse 45, then open he their understanding. Para ano? That they might understand the Scriptures. Yan po yung spiritual ability to understand the Scriptures, the doctrines, the teachings of the Lord Jesus Christ. At sino lang meron yan? Yung may mga good heart. Yun yung good ground. Diba sa parable of the sower? A heart prepared by God. Yun yung puso niya, malambot, na mamold. At dahil sa malambot, na mamold, pag itinuro mo ang aral ni Jesus Christ, tatanggapin. Hindi niya itatakwil. See?
Lahat ng ito mga kapatid na binanggit natin, yan ay nakita at nagmanifest sa thief on the cross. Kaya sabi nila, bakit yung thief on the cross na-save kahit hindi niya alam yung doctrine of election, doctrine of total depravity, doctrine. Paano mo na nalaman? Hindi niya alam. Ba't sinabi ba sa'yo ng thief on the cross? Hindi niya alam yon? Asan doon hindi niya alam? Ngayon, asan naman doon na alam niya? Imposible bang nalaman niya yan? Yun nga Paano niya nalamang makasalanan siya? Condemned sinner siya. Paano niya nalaman yung katabi niya na dying ang Panginoon? Hari! Paano niya nalaman na yung katabi niya may kingdom at nag-request pa, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian? Paano niya nalaman yon? Hindi ba yan ebidensya na siya binigyan ng spiritual light, spiritual understanding, kahit walang nagturo sa kanya? Ngayon, imposible bang malaman niyang elect siya? Ha? Hindi nga sinabi. Pero imposible na hindi niya malaman yon. O kaya, imposible ba na malaman niya yon? Naligtas nga kahit walang nagturo Ito pa. Paano maliligtas ang sambayang Israel? Walang magtuturo sa kanila. Pero maliligtas sila, mako-convert sila. Basahin natin Hebrews chapter 8, verse 10. Yan ang hindi nila alam Yan ang hindi alam ng mga Armenian. There is a divine power na naggumagawa sa kaluluwa o sa puso ng isang tao na kanyang ililigtas. Yan, naniniwala tayo dyan. Kaya hindi tayo nagpapatanggap. Hindi natin kinakamay ang salvation ng mga tao. Hinahayaan natin ang banal na spirito ang gumawa at kumilos. Ang trabaho lang natin, mag-preach, mag-explain ng salita ng Diyos, ng gospel. Beyond that, wala na tayong power na kumbinsihin yung tao yun. Bahala na Holy Spirit doon. Hebrews chapter 8, verse 10. Paano mako-convert ang Israel? Ito, 8 verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people, and they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord. Wala magtuturo. Know the Lord. Bakit? For all shall know me. Paano yun? Imposible ba yun? Na malaman nila, makilala nila ang Mesaya. Nakutang nagturo sa kanila. Imposible yun sa hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. With men, sabi ni Jesus Christ, it is impossible. But with God, all things are possible. For all shall know me, from the least to the greatest. 12, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Then thirdly, saved. Totoong saved yung maniniwala at makakaunawa ng tulip doctrine on the basis of the principle of love of the truth. Ang saan totoong saved? May love of the truth yan 2 Thessalonians 2:10. Last two verses. 2 Thessalonians. Ang totoong saved, meron siyang love of the truth. 2 Thessalonians 2:10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Sa mga perished, sa mga unsaved, sa mga condemned, they will not receive the love of the truth. Pero sa mga totoong saved, elect ng Panginoon, true believers of Jesus Christ, they receive the love of the truth. Yan.
A person who has a genuine salvation will believe the tulip doctrines because he has that living principle embedded in his heart. What is that? The love of the truth. The Puritan Thomas Brooks said, "True grace works the heart to the hatred of sin and to the love of all truth." Ang taong totoong na-save sa biyaya ng Panginoon, gumagawa yan sa puso para kamuhian ang kasalanan at ibigin o mahalin ang katotohanan. Then lastly, based on the principle that a genuine believer has the Holy Spirit in him. Romans chapter 8 verse 9, last verse natin. Romans chapter 8. Ang totoong saved, di ba nasa kanya Holy Spirit? Pinananahanan siya ng banal na Espiritu. Kaya ang Spirit pa naman, Spirit of Truth. Teacher siya na nag-guide into all truth. Kaya ang totoong saved, pag nasa kanya Holy Spirit, i-guide yan. I-guide siya. Romans 8:9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. The Spirit, verse 16. Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Question: how can a person know that the Spirit of God dwells in him? That the Spirit of God bears witness that he is a child of God? That the Spirit of God leads him. He leads him. And therefore he is a child of God. Paano niya nalaman na nag-work ang Holy Spirit? Nililid siya ng Holy Spirit? By guiding him into all truth. Siyempre, kasama dyan sanctification, ayan, guidance, illumination, etc. Kaya kasama ho dyan yung pag-believe sa teaching, sa doctrines. Kaya, bakit maniniwala ang isang saved sa doctrines of grace? Kasi nililid siya ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit nasa kanya. Kasi pinatutuhanan ng Holy Spirit na siya ay anak ng Diyos. Ay yung Arminian na ayaw sa leading ng Holy Spirit, tinatanggihan ng teachings ni Jesus Christ, may Holy Spirit yon. Nananahan kaya ang Holy Spirit doon? Nililid ba siya ng Holy Spirit sa truth? Siya ba'y anak ng Diyos? I doubt. I doubt. Anuhan niyo po? Mali yung turo nila eh. Sumampalataya lang kay Jesus Christ. Kahit hindi maniwala sa teachings niya. Kahit hindi mag-grow in grace and in the knowledge. Basta sumampalataya, save yun. Sa inyo na lang yan. Yan turo niyong yan. Walang ganyan turo sa Bible. Again, there will be no Arminians in heaven. No one gets to heaven who is not God's elect. No one. Kaya yung sinasabi nilang, ibig bang sabihin nun, for a person to be considered a saved, he must believe and understand that he is God's elect? That he has to be believe and understand unconditional election so that he will be saved? Actually, maling tanong yun eh. Anong he must believe? Ba't pipilitin mong maniwala? Kasi sinasabi natin, ang paniniwala niya sa doctrines of grace, that is a natural outflow. Bakit pipilitin mong maniwala eh? Kung ayaw maniwala eh, ano? Hindi na natin problema yun. Kaya lang, hindi natin may alis yung pagdududa. Ba't tayo nyo maniwala? Hindi sa pinipilit natin. Hindi tayo na mamili. Kaya nga, pantest nga natin yan eh. Doctrines of grace eh.
Doon magkakaalaman kung sinong totoong tupa, kung sinong kambing, kung sinong tares, kung sinong wheat, kung sinong children of the wicked one, at kung sinong children of the kingdom. Antes yan. Diyan nagkakaalaman. Tandaan natin mga kapatid, pwedeng maturuan ng isang unggoy na tumugtog ng gitara, pero hindi mo makukumbinsi ang isang kambing na maniwala sa katotohanan na para lamang sa tupa ng Panginoon. Ang katotohanan ay paniniwalaan lamang yan ng mga tupa ng Panginoon. At kahit pagduldulan mo yan sa kambing, hindi tatanggap. Kasi hindi yan para sa kanya. Tandaan natin ang truth. Eternal truth. Christ teachings, Christ doctrine, Christ words, para lang yan sa mga tupa ng Panginoon. Tupa ka ba ng Panginoon? Are you saved? Ang mga kasalanan mo ba'y napatawad na sa pamagitan ng Jesus Christ? Yes, it can be forgiven through Jesus Christ who died on the cross of Calvary. Wala nang ibang makapagliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan kundi si Jesus Christ. Yung dugo niya nabuo sa krus, ang dugo niya ang maghugas ng iyong kasalanan. Kung ikaw'y magsisisi at sasampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa doon sa krus, na ikaw'y magtitiwala sa Kanya hindi sa sarili mong magagawa kundi sa ginawa ni Kristo sa krus, you will be saved. And I pray na the Holy Spirit right now will work in your heart to give you spiritual light and spiritual understanding and do something, a miraculous work in your heart. I pray that God will open your heart. At sa ganun, maunawaan mo ang kanyang mga aral. At buksan ang iyong mga mata upang makita mo ang pangangailangan mo kay Jesus Christ. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na banal, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinahayag sa amin. Salamat po sa mga katotohanan ito. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso. Patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan at lahat ng mga nakapanood at nakapakinig. Umaasa kami na sila rin po'y natulungan na may bigyan ng kaliwanagan. Tulungan niyo po sila, Panginoong Diyos, lalo na po yung mga hiwalay pa kay Jesus Christ. Pinapanalangin namin ang kanilang salvation. Maaring baka sila po ay isa sa mga pinili po ninyo. Ilapit niyo sila sa inyong anak. Mahabag kayo sa kanila. Iligtas niyo sila mula sa kanilang pagkaalipin sa kasalanan. Maranasan nilang kalayaan. Na tanging Panginoon Kristo lamang ang makapagbibigay ng kalayaan. Patuloy kami pagtibayin sa mga aral ng aming Panginoong Kristo. At tulungan niyo po kaming manatili sa tama at katotohanan. Habang kami nabubuhay dito sa lupa, magpapatuloy kami sa aming takbuhin, sa aming labanan, nagtitiis hanggang wakas, hanggang dumating ang Panginoong Kristo. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, Panginoong Diyos, at ang iba pang mga iglesia ng aming Panginoong Kristo. Sa mga sandaling ito, ipinapanalangin po namin, Panginoong Diyos, ang Ipino family sa kanilang pagdadalamhati dahil sa paglisan ng kanilang mahal na ina at asawa na Sister Olive. Ipagkaloob niyo sa kanila, Panginoong Diyos, ang inyong kaaliwan, ang inyong hope, ang inyong pag-asa, ang iyong mga pangako na magbibigay sa kanila ng lakas, katatagan at pag-asa. Nawa, Panginoong Diyos, sa tamang panahon, papapawi din ang kanilang mga kalumbayan at kalungkutan at mapapalitan ng kaligayahan. Naway bigyan niyo sila ng kaunawang spiritual na maintindihan ng Panginoong Diyos ang ginawa niyo po, ang kalooban niyo po, ang layunin niyo po para sa kanila. Nang lahat ay sa ikabubuti ng bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, na sa paghatid sa Kanya sa huling antungan ay yung pagpapalain lahat ng gawain. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na mahayag ang iyong kadakilaan, kaluwalhatian
sa bandang uli, kayo pa rin ang may tataas, Panginoong Diyos. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Mamaya po ang ating banal na hapunan. Patuloy tayong sasamba at maglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless us all.